Mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Pansus. Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpala at tumubos sa aming pagkasala. Kami po ay tunay taos puso, nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na pong ipinagkaloob na patuloy na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang iyong hinahanap sa mga tunay na manamba. Salamat o Diyos sa mabuhay na patoo na aming napapakinggan patuloy po nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya. Higit sa lahat sa iyong napakatamis na presensya na ito po'y aming kalakasan, katuwa at kagalakan dahil ang aming ginagawa ay nakakabot sa trono ng biyaya at minsan pa kami po ay iyong pagpalain sa pakinig ng iyong banal na salita na pagkain na aming kalwang nagugutom. Sa pangunang panalangin na may ginagalang mga evangelista, buksan po Panginoon lahat at sa kanang akin, wala akong magagawa subalit ako yung gamitin. Maging dalo yung pagpapalang espiritual sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Pansus. Ito po ang aming samo at panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa ng basata. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansus, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panso Kristo at double honor, pagkalang sa ating beloved Evangelist Welstrad Almeida, ang propetang ginamit sa ating kapanahunan. At inaalala natin ang pinagpalang turo at aral na ating ginagalang mga evangelista, Will Estrada Almeida, magi sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, paggalang sa buong pamilya ng ating ginagalang mga pastor, sa Almeida Children, sa lahat po ng kanilang mga manugang at po, at magandang pinagpalang hapon din sa lahat po na aking co-worker sa inyong lahat, na aking makapatid sa mahal na Panginoon. Magandang pinagpalang hapon magi sa ating live webcast viewer. Lahat, magsabi ng praise the Lord. Mga mahal, ating unawain po ang salita ng pinakamamahal na Pansus para ating pong patuloy masunod, para tayo po ay tiyak pagpapalain at hindi iiwan o pababayaan ng pinakamamahal na Pansus. Higit sa lahat, tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Alam na po niyo ang bersikulo na aking pababasa dahil inyong napapakinggan. Subalit, dapat ating maunawaan kung tayo ay nakakasunod. Dahil pag hindi po tayo nakakasunod, baliwala ang ating nababasa at napapakinggan. Dahil ang tunay at tumpak at wasto at ganap ang iyong nababasa at iyong napapakinggan, iyong ginagawa sa araw-araw mong pamumuhay. Para tayo po'y tiyak pagpapalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Aklat po tayo, mga mahal ng Pilipos. Dito po'y napakalinaw. Tayo lahat ang gagawa para matiyak natin ang ating kaligtasan. 2:12, mga mahal. Dito po Sote Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw, mga mahal, kung tayo po ay nakakasunod, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid, kung sila'y sumusunod, nakasama na sa Apostol Pablo, lagi ang pagsunod. Pagkus ngayong ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng sarili nyong pagkaligtas. Sa ating kapanahunan, kung paano tayo tinuruan ng ating magulang sa Panginoon, ipinag-pray
tayo'y nakakasunod, dapat mas higit ngayon, tayo ay sumunod dahil sila ay nasa piling na ng mahal na Panginoon. Para tayo'y pupunta rin sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalinaw. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, lagi, ibig sabihin, araw-araw. Pagpos ngayong ako'y wala na, ay lalo niyong ipagtrabaho ang inyong kalitasan. May nakakakita man sa atin o wala, kung ikay laging sumusunod noon, lalo kang sumunod sa huling panahong ito. At lubusin po natin ang gawain ng sarili nating pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya lagi po natin tatandaan, mga mahal, itatanim natin sa ating kaisipan, hindi po tayo kayang iligtas ng sino man na kapatid natin sa mahal na Panginoon. Sino mang ating pong minamahal sa buhay, hindi ka kayang iligtas. Dahil kanya-kanya po ng kaligtasan. Kaya once na ikaw o tayong lahat ay nabautismuhan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan. Diba? Pag ikaw ay nagugutom, ikaw ang kakain. Hindi ikaw ikakain ng sinuman para ikaw ay malis ang pagkagutom. Ganon-ganon, mga mahal. Kung nais mo tiyakin ang iyong kaligtasan at pagpunta sa langit, lulubusin po natin ang sarili nating pagkaligtas. Hindi sinabi, lulubusin ng asawa mo ang sarili mong kaligtasan. Lulubusin natin na ipagtatrabaho ang sarili nating kaligtasan. Kaya kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Kung matapat at masunurin ang iyong mahal na asawa o iyong mahal na anak o ang iyong mahal na kapatid at ikaw ay hindi susunod, hindi ka makakatiyak ng kaligtasan mo. Dahil lulubusin natin daw, mga mahal, ipagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Kaya nga sabi ko, walang pagkakaiba. Kung ikaw ay nagugutom, ikaw ang kakain. Kung nais mo pagpalain ka at maligtas, ikaw ang magtatrabaho ng iyong kaligtasan. Subalit sa hindi pa mga manampalataya o hindi pa bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, ikaw na anak ng Diyos. Ikaw na bautismo na sa pangalan ng mahal Panginoon, ikaw ang inaasahan para maligtas ang iyong mahal sa buhay. Ikaw ang magpapakita ng ilaw na ikay binago na ng mahal Panginoon. Ikaw ang mananalangin sa kanila, ikaw ang magsishare sa kanila para makalapit sa mahal na Panginoon. Para sisimulan nila ipagtatrabaho ang kaligtasan para sila magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya huwag po tayo mga tuwiran na sabihin natin, ay mainit ang aking asawa, siguro naman ako maliligtas din. Pag nag-rapture, ay siguro kasama din ako. Hindi po, mga mahal. Dahil ang banal na aklat ang nagsasabi, lulubusin ng bawat isa ang sarili niyang pagkaligtas. Kaya kung masunurin at tapat ang iyong asawa, iyong mahal na anak, dapat ikaw din. Kung nakikita mo, masunurin ang kapatid mo sa Panginoon, dapat ikaw rin ay maging masunurin na iyong ipagtatrabaho iyong kaligtasan. Kaya nga ang pagtatrabaho po ng kaligtasan, magsisikap po ang bawat isa dadalo sa araw ng panambahan. Sa araw-araw na pamumuhay, magsisikap ka na ikaw po ay lagi makapanat, makapagpuri at talikuran ang buhay sa libutan o buhay na makasalanan. Para ikaw po'y kalugdan ng mga Panginoon. Para pag nagbalik ang mahal na Diyos, ikaw ay kukunin buhay. Kung bawian ka ng buhay na ikay tapat at masunurin, ipinagtatrabaho mo ang iyong kaligtasan, pagpikit mo sa daigdig na ito, didilat ka sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan po nating gawin na kung paano tayo sumusunod
na tayo po ay tinuturuan na ating mga sapagkat kasama natin. Dapat mas higit ngayong wala na sila, ay lubusin natin ang gawain ng sarili natin pagkaligtas. At ito po ang bilin ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan sa lahat ng mga pataya. At ngayon, ito po ang bilin sa atin o nagpapaalala ang salita ng mahal na Panginoon. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya magpipilit po tayo na dadalo sa araw ng pagkakatipon. Magpipilit tayo na talikuran ang kasalanan dahil ang bawat isa na bautismo sa pangalan ng Panginoon, lahat po tayo ay kanya-kanyang magpapasan o magtatrabaho ng ating kaligtasan. Aklat po tayo ng Galacia at ito pong talatang ito po lahat ay cover sa lahat ng ating ginagawa para tayo magamit ng pinakamamahal na Panginoon. 6, 5 at 6. Dito po sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, mga talatang 5 at 6. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makaidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Dito po ay malinaw, miyamahal. Gano'n man tayo katagal na sa pinakamamahal na Panginoon o bago pa, tungkulin natin, miyamahal, na ang sabi po ng banal na aklat na ating nabasa sapagkat ang bawat tao ay magpasan ng sarili niya kanyang pasanin. Una, ikaw ang magsikap gawin ang sarili mong pagkaligtas. Ikalwa, sa hindi manampataya, pasanin mo o cross mo ang hindi manampataya. Ikaw ang magiging dapat ilaw o ikaw ang magpipray at ikaw nga ang mangangaral. Para ano? Sila ay makalapit sa mahal na Panginoon. Pasanin ang bawat isa sa atin na tayo po ay susuporta sa banal na gawain para tayo po ay magamit lahat ng pinakamamahal na Panginoon. Malinaw po, magpasan ang bawat isa ng sarili niyang pasanin. Kung ano ang kaya natin, may mahal, pasanin natin o gawin natin. Dahil ito po ay utos ng pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng 6, napakalinaw, may mahal. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Tayo lahat, tinuruan ng ating magulang sa Panginoon. Tayo lahat, ipinag-pray, ipinag-ayuno, kaya tayo naligtas. Bilang kami katuwang ng ating ginagalang mga banglista, mga children, anong sabi? Makidamay ang tinuturuan sa aral sa paggawa ng mabuti. Sino po ang tinuturuan? Tayo lahat. Kaya tayo po na tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo. Sino ang inyong dadamayan at susuportahan? Una, mga gawain o ang inyong mga kapwa o ang inyong mga manggagawa na nakatalaga sa bawat lugar. Sila po ang inyong dadamayan. Kaya kung ano po yung ating kalagayan na pangailangan halimbawa financial o sa ating magawain o sa ating sasakyan o sa ating po mga pinupuntahan, hindi dapat po kayo magtanong o mag-question. Dahil Bible ang nagsasabi. Napakalinaw. Ulitin ko po. Dapat sa mga tuturuan ng aral ng Diyos ay makadamay doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. O makidamay. Ibig sabihin makiisa. Sumuporta o suportahan. Para tayong lahat ay magagamit ng pinakamamahal na Panginoon. Malinaw po ang aklat. Kaya nga, minsan, kung kayo po ay minsan sabi, pledges na naman. Pag ikaw po ay may pag-ibig sa mga Panginoon at may pag-ibig sa kapwa-tao, yan man ay pledges o monthly offering o ito ay ang offering tagang tungkol natin. Pero yung ating pong pasanin tungkol natin may amahan, na pag may pledges tayo magbigay,
pasanin natin na makidamay sa nagtuturo. Yung mga manggagawa, ibig sabihin tulungan para masuportahan ang pangailangan ng iglesia o ng ating pong banal na gawain. Dahil tayong lahat ay naligtas sa pamagitan ng pagbibigay. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil kung walang naunang manampalataya, umibig at nagbigay, nagsuporta sa mga gawain, hindi tayo maliligtas. Kaya nga ang sabi po, makidamay ang bawat isa doon sa nagtuturo sa inyong mga kapwa, sa inyong mga manggagawa. Ang sabi, makidamay, sumuporta para po mapupunan ang pangailangan ng banal na iglesia. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya malinaw minamahal, magpasan ang bawat tao ng sarili niyang pasan. Yung kaya mong gawin na mabuti at ikabubuti, gawin mo sapagkat pasanin natin bilang tayo po ay magkakapatid sa mahal na Panginoon na tinawag ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya nga, dito po ay malinaw. Nasabi, magpasan ang bawat isa ng sariling pasanin. Una, minamahal, kung inyong unawain, pasanin natin at tungkulin natin, minamahal, na ipagtrabaho natin ating kaligtasan. Amen? Kaya, ibig sabihin, kung ating naunawaan, pasanin at tungkulin natin, ibig sabihin, sa araw ng panambahan, tayo po'y magbibigay ng oras at panahon. At, ano yung at ipagtrabaho ating kaligtasan? Mamamasahe tayo. Amen po ba, may mahal? Magkukurudo tayo kung tayo may sakyan. At kung tayo po ay nakasakay sa ating service, tungkulin natin, pasanin, ipagtrabaho mo yung kaligtasan, ibig sabihin, magbibigay ka ng kaya mo. Dahil pasanin mo, ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo. Kaya ibig sabihin, mamamasahe ka. Magbibigay ka ng pangkurudo. Dahil pasanin mo ang sarili mong kaligtasan ay ipagtrabaho mo. Lahat po magsabing praise the Lord. Huwag po kayo masaktan kung nabanggit ko yung magbibigay kayo o mamasahe. Dahil dito malinaw, ipagtatrabaho mo ang kaligtasan mo. Kaya kasama po doon yung pagdalo at yung paggastos mo ng pinansyal. Kung tayo noon hindi manampalataya, kasama natin ang paggastos sa ating barkada, kasama ang pangutang para may pakitan tayo ay pakisamang tao. Kung tayo po ay anak ng Diyos na ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan, tayo po ay may tungkulin sa araw ng pambahan. Magkukurudo ka, mamamasahe ka, at kung tayo po ay nasa service, tungkulin mo, magbigay ka ng kaya mong ibigay. Dahil pasanin mo, ipagtatrabaho mo ang kaligtasan mo. Lahat magsabing praise the Lord. Amen? Dahil pasanin natin, ipagtrabaho ang kaligtasan. Dahil kung sabi mo, ipagtatrabaho mo yung kaligtasan, hindi ka gagastos ng pinansyal, at ikaw lamang nakikisakay, ay hindi mo masabing nilubos mo ang pagtatrabaho niya yung kaligtasan. Naalala ko sabi ng isang kapatiran, Kuya, parang ang ganda ng topic yung sinabi mong pasanin ang sariling kaligtasan o lubusin ang kaway sariling pagkaligtas. Hapagat yung iba hindi naunawaan. Dahil yung iba ang sabi, ay sasakay na lamang. Salamat. Maganda rin pakinggan yung salamat. Ay pero, ibig sabihin, kailangan mo pasanin na magbibigay ka malamang pangkurudo. Lahat magsabing praise the Lord. Lalo na po kung tayo matatagal na, okay lang yung mga baguhan. Ating pong inaakay sila. Pero pag tayo matatagal na minamahal, lubusin mo ang sarili mong pagkaligtas. Dadalo ka at magbibigay ka ng pangkurudo o mamamasahe ka o magkukurudo ka ng sasakyan mo para maipakita mo, nilulubos mo ang gawain ng sarili mong pagkaligtas. Lahat po magsabing praise the Lord. Malinaw po ang banal na aklat. Dahil pag hindi mo pinasan ang cross na nakaatang sa iyo, ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ng iba,
sa isang versikulong ipababasa ko, hindi tayo magiging karapat-dapat pagpunta sa langit. Kaya ang tungkol natin lahat na tinawag, pinili ng mga Panginoon, papasanin natin ang cross natin araw-araw. Hindi sinabi, isang araw lang, araw-araw. Aklat po tayo ng Lucas 9:23 para inyo pong maunawaan. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 9, talatang 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Lahat magsabing praise the Lord. Malinaw, mga mahal, kung nais mong sumunod at kung nais mong pagpalain, kung nais mong makatira sa langit sa kaharian ng mahal na Panginoon, papasanin po natin araw-araw ang ating cross. Malinaw, mga mahal. Una nating cross, ipagtatrabaho natin ating kaligtasan. Cross natin at pasanin natin yung ating pong mga kapwa manampalataya. Lalo na yung minsan nanghihina ng paypay sa iba't ibang kadahilanan dumating sa kanilang buhay. Yung pong minsan natitisod sa nakikita o napapakinggang hindi niya gusto. Pasanin pa rin natin yun. Ipagpipray, papaalalahanan sa ating Diyos, ipaunawa sa ating Diyos. Krus natin lahat, may mahal yun. Tayo po lahat dito ang talaga sa binasang ito. At ang sabi, pasanin po natin ang ating cross araw-araw at tayo sumunod sa Kanya para tayo pagpapalait magmamana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, pasanin natin lahat, cross natin. Yung ating mamahal sa buhay, yung ating kaibigan, yung ating kakilala, yung ating kapitbahay. Ikaw ngayon ang may pasanian, ikaw ang may cross, na sila po ay makalapit o mailapit mo sa paanan ng pinakamamahal na Jesus. Yan po ay cross natin, pasanin natin. Ano pa ang cross natin, pasanin natin? Yung ating mga kapatid sa mahal na Panginoon, na kung yan ay nasa karamdaman, cross natin na ang bawat sa atin magdalanginan sa isa't isa para kawat kabagan ang ating makapatiram nasa karamdaman o nasa problema o pagsubok. Cross natin lahat. Kaya ang tungkol ng bawat manampalataya, magdalanginan sa isa't isa. Amen? At malaki ang magagawa ng maningas na panalangin. Amen? Kaya nga po tayo naligtas dahil sa maningas na panalangin pag-ayuno ng ating mga pastor, ating beloved assistant pastor ng buong sambayan, ng ating gagama pastor. Kaya nga tayo po'y gumaling sa ating makaramdaman dahil yung kanyang cross na ni ating ng mga Panginoon, pinasan nila araw-araw. Hindi tayo tinigilan ng pananalangin. Hindi tayo po tinigilan turuan ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang lahat namang sumunod sa itinuro ng ating magulang sa Panginoon, patuloy pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya malinaw, may mahal, ang mga aklat na sabi ng mahal na Panginoon, pasanin mo ang iyong cross araw-araw at sumunod ka sa Kanya. Kaya kahit yung mga kapatiran na minsan talagang iba't iba ang nangyayari, cross natin, may mahal. Aakayin natin, uunawain natin, gagawin natin ang lahat natin magagawa para sila'y makapagpatuloy maglingkod sa Panginoon. Cross po natin yung mahal. Kaya nga yung minsan parang hindi natin kaya, sabi nga nung iba, ay sobra na to. Talagang hindi ko na kayang unawain. Ay cross pa rin natin. Kung may magagawa ka pang mabuti at ikabubuti niya, gawin mo. Dahil, ang sabi, pasanin natin ang cross natin araw-araw. Lahat magsabi, praise the Lord. Cross mo yung iyong asawa. Kung mainit ka, nang lalupaypay o nalalamig yung asawa, cross mo yun. Pasanin mo yun. Ano dapat mong gawin? Ipag-pray. Ipaunawa ang salita ng mahal na Panginoon para makasunod. Kapatid mo sa Panginoon, pasanin mo yun. Kaya nga, pasanin po natin ating cross araw-araw at tayo sumunod.
para tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Lahat may magsabing, praise the Lord. Minsan sa buhay natin, may mahal, tayo nagtatanong. Pag tayo'y tumawag at dumaing sa mahal na Panginoon, minsan sabi natin, bakit ang tagal? Ibigay ng mahal na Panginoon aking hinihingi. Minsan, naging daan ito ng paglayo ng iba. Dahil ang sabi nila, sumasamba naman sila. Nagsisikap din ako sumunod. Tumatawag ako sa Panginoon. Dumadaing ako sa Kanya. Bakit? Walang tugon. Ito po ang ating unawain. May kondisyon ang mahal na Diyos. Dahil kung hindi lubos tayong sumusunod, hindi nga atin agad tatanggapin yung hinihingi natin. Aklat po tayo ng Isaya para inyo pong maunawaan. 59. Dahil minsan tayo po, atin po sinisisi ang mahal na Panginoon. Dahil atin sasabi, bakit nangyari ito sa akin? Bakit wala ako ng ganito ganare? Bakit yung hinihingi ko ang tagal na, taon na, hindi pa binibigay? Ating pong tandaan at suriin ang ating sarili. Kung aalsin mo ang atang sa gitna mo at ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama. Ano yung atang? Yung natitira mong kahinaan. Baka ang kahinaan mo 5 pataas hanggang ngayon natiling 5 at nadadagdagan pa. Baka abot ng 10. Dapat yung natitira mong kahinaan, kung yan 5, yan ay sa pawala. Para pag tumawag ka sa Panginoon, siya'y tutugon. Pag dumaing ka sa Panginoon, siya'y sasagot sa iyo. Kaya may kondisyon. Pakibasa. Isaya po tayo, 58:9. Dito po sa ni Propeta Isaias, Kapitulo 58, ang talata ay 9. Kung magkagayoy tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing, at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong aalisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo, at ang pagsalita ng masama. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Malinaw, miyamahal. Tayo tumatawag sa Panginoon, ang Panginoon dapat nadiyan agad ang sagot. Dadaing ka sa mga Panginoon, nadiyan agad ang Panginoon. Pero bakit wala minsan sagot? Mayroon po nakikita ang mahal na Diyos na hadlang. Anong sabi? Kung aalsin mo sa gitna mo ang atang at ang pagtuturo at pagsasalita ng masama. Kaya nga, yung natitira natin kahinaan, yung ating nagagawang mali, ito ang nakikita mapan at nagiging hadlang para hindi ibigay na mapan yung hinihingi mo. Ano yung pagtuturo? Nadiyang ka pa sa turo ng tao. Nadiyang ka pa sa turo na ating kinagisnan. Hindi mo maalis yung mga Diyos nila. Hindi mo maalis yung mga turo nila. Ito ang hadlang. At kaya hindi nakikinig ang mahal na Panginoon. Hindi mo maalis yung 3 Diyos sa iyong isip. Hindi mo maalis yung isang barkong Diyos. Yan ang hadlang. Kaya hindi tumutugon sa iyo ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi, yung pagtuturo na wala sa salita ng mga Panginoon. Yung iyong nakuha sa tao, sa dayuhan na pumunta sa ating bansang Pilipinas, yan. Kung di yan kanatili sa turong yan, yan ang dahilan kaya hindi sasagot ang mahal na Panginoon. Anong sunod? Ang pagsasalita ng masama. O yan, ang dahilan. Kaya walang sagot ang mga Panginoon. Dahil kung ikaw, sa halip na manalangin at magpuri, nagrereklamo ka sa mga Panginoon, nagkukwestiyon ka sa mga Panginoon, sinisisi mo pa minsan ang mahal na Diyos, yan ang dahilan. Kaya walang tugon ang mahal na Panginoon. Ang sabi, huwag kang magsalita ng masama. At di lalo na, kung iyong sinisisi ang mga Panginoon, hindi malagot ang mga Panginoon, ay kung nagsasalita ka ng masama, ikasasama ng kapwa-tao mo. Yan ang magiging dahilan, kaya hindi tutugon ang mahal na Panginoon sa iyo. Lahat magsabing praise the Lord. Simple mga kapatid. Tayo ang magtatanong sa ating sarili,
Tayo tumatawag sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, narito ako sa... Pero bakit wala? Minsan tugon, may dahilan na ang ating kahinaan, inaalagaan natin, hindi natin nalabanan. Tayo natili sa turo na hindi nakabuti sa atin at tayo nagsasalita ng masama. Kaya kung tayo na diyan, bumabalik sa pagmumura, paano sasagot ang mahal na Panginoon? Ay nakikita mo, Panginoon, nagmumura ka pa. Ay dapat nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon para tutugon ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Kaya nga, tayo lahat, hindi iiwan at pabayang mga Panginoon kung tayo po lahat magsisikap makasunod sa kanyang nais. Kaya nga, kung nais natin punta tayo sa langit, pasanin natin, araw-araw ating pasan para tayo pagpalain. At ang sino mang hindi magpapasan ng kanyang cross, ito po nakakalungkot. Hindi karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Kaya kung nais natin tayo pagpalait makapunta sa langit, papasanin po natin ating cross. Kahit parang hirap na tayo, hindi natin kaya. Sa panahon ng mahal na Panginoon, talagang hirap ang mga Panginoon, kaya umiiyak ang mga manampatayang babae sa Jerusalem. Naawa. Pero pinilit ng ating pinakamapasanin ang cross hanggang sa bundok ng Golgotha, hanggang sa siya ipako at naging masunurin siya hanggang sa kamatayan dahil ang bawat isa atin mahal ng mahal na Panginoon para ipakita sa atin na tayo po ay gusto niyang makasama sa kanyang kaharian para maganap ang katubusan sa ating pagkakasala. Ngayon, tayo natubos na, tinawag, pinili ng mga Panginoon at naghanda ng mansyon, tayo lahat, araw-araw, papasanin lamang natin ang ating cross. Pero pag hindi mo pinasan at sabihin mo, mahirap, mabigat, yung cross ko pinapasan, hindi ko kayang unawain, hindi ko kayang mag-share, hindi ko kayang manalangin, nakakalungkot po. Dahil hindi daw tayo maging karapat-dapat pumunta sa langit. Aklat po tayo ng Mateo 10:38. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 10, ang talata po ay 38. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Lahat magsabing amen. Oh. Kaya matauhan po tayo, may mahal. Pasanin po natin ating cross araw-araw at tayo sumunod sa mga Panginoon. Sapagkat ang talata ating binasa sa Mateo, ang hindi magpasan ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, anumang ating kinakaharap, anuman po ang ating kalagayan, magpapatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Tayo susunod sa mga Panginoon para tayo makating sa langit. Dahil ang hindi magpasan ng kanyang sariling cross at sumunod sa Panginoon ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Paano tayo pagpapalain? Paano tayo sasama ng mga Panginoon? Paano tayo titira sa langit kung hindi natin papasanin ang ating cross araw-araw? Kung hindi natin pagtatrabahong lubos ang ating kaligtasan? Paano tayo pupunta sa langit? Walang pagkakaiba itong minamahal sa isang nag-aararo. Pag ikay lumingon sa likuran, sabi sa parabola, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng langit. Dahil walang nag-aararo na lumilingon sa likuran. Ganun ang example ng mga Panginoon. Walang makapunta sa langit kung ikay lilingon sa likuran mo at sa kanan mo at sa kaliwa. Bakos ang sabi ng mga aklat, ipagtrabaho mong lubos ang iyong kaligtasan. Kaya nga, pasanin po natin ang ating cross araw-araw. Dahil pag hindi natin pinasan ang ating cross, ibig sabihin, hindi mo nilulubos ang gawain ng sarili mong pagkaligtas. Malapit na tayong kunin mga Panginoon, kaya tayo lahat magsikap, gawin ang tungkol natin, at ipagtrabahong lubos ang ating kaligtasan. Basahin po natin ang 2 talata bago po tayo awit. Aklat po tayo ng Lucas 14.
16 hanggang 20 at Lucas 23, 27, 28. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 14, mga talatang 16 hanggang 20. 16. Datapwat sinabi niya sa kanya, maisa na ganda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang mangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko nga sa iyo na pagpaumahanin mo ko. Sa 19, at sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumahanin mo ko. At sa 20, at sinabi ng iba, bago ako kasal, at kaya nga hindi ako makakaparoon. Dito pa rin po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 23, talatang 27 at 28. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw, minamahal, ang banal na aklat. Ikaw, ako, tayong lahat, dati at baguhan, ay parang nadyan sa parabulang inaanyayahan. Kaya ang bawat isa atin, tayo po'y hinihintay ng pinakamamahal pa ng Jesus sa araw ng pagkakatipon ng mga banal. Ano mang ating kalagayan, hinihintay ka ng mahal na Panginoon dahil ikaw ang tinawag at pinili ng mga Panginoon para iyong sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At kung pansin natin ang ilan na magiging kapahamakan ng tao at ng ibang manampataya, yung kanya-kanyang alibay at pagdadahilan. Diba? Sa example, sabi nung isa, nagpasimula siyang magdahilan o mga tuwiran o mag-alibay. May bagong biling lupa. Dapat tingnan kung tama nga yung laki na kanyang binili. O ano ang naroon sa lupang iyon. Ikalwa, may bagong biling hayop o baka o kalabaw o kambing. Kaya hindi ako makakarating. Hindi po pwede mahal yung sabihin nating sure pagdating ng takdang araw. Hindi rin po pwede sabihin natin na ako ay maraming ginagawa. Anong sabi nung isa? Ako'y bagong kasal. Sa example na ito po ang magiging dahilan para magpahamak sa manampataya at hindi manampataya. Dahil sa hindi manampataya, anong katuwiran pag ating po silang sinasama sa ating magawain, anniversary o korsada, saka na lang, marami akong gawa o marami akong pupuntahan. Kaya walang panahong maglingkod sa Panginoon. Maraming hanap buhay, maraming negosyo, maraming pupuntahan. Kaya pagpaumanhanan, nako, may tagpuan kami. O diba ang pang-ikatlo? Bagong kasal. O, bagong kasal. Kaya pagpaumanhanan, hindi ako makakapunta. Diba? Ito ang dahilan ng iba na hindi mapataya. Marami siyang pupuntahan. Nako, punta ako sa reunion, sa aking mahal sa buhay, sa aking girlfriend, sa aking boyfriend. Kaya hindi makadalo. Amen? Sa manampataya, may side ganon din. Walang ginawa kundi chat ng chat. Kaya nalimutan araw ng pambahan. Nasa panambahan, hindi naunawaan ang patutuo sa tanan ng Diyos dahil chat ng chat. Amen? Di ba ang linaw ng aklat?
pagpauman hinang, bago akong kasal. Ay, hindi pa nga ikinakasal. Wala pa nga girlfriend. Dahilan na ang kung ano-ano para masunod ang utos ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Huwag po kayong magagalit sa akin kung tatama to. Dahil malinaw. Di ba? Ito ang magpapahamak sa tao. Yung kanya-kanyang alibay, kanya-kanyang dahilan at katuwiran. Dahil wala silang panahon na maglingkod sa Panginoon. Hindi na alaw bukas makalwag dadating na sa kanilang kapamakan. Kung bumalik ang mala Diyos na sila'y hindi naglingkod na tapat at totoo, maiiwan sila. Kung hindi sila makalapit sa Panginoon at maglingkod at magkaroon ng Espiritu ng Diyos, mapapahamak sila. Pero tayo lahat na pinagpala, huwag mo nang gayahin ang sinabi ng aklat na ikay magdadahilan. Mga ngatuwiran ka pa, marami kang alibay. Iisa naman ang kasagutan dyan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya kung gusto natin tayo pagpalait makapunta sa langit, huwag kang magdahilan, huwag kang mag-alibay. Sa araw ng pagkakatipon, dalhin mo ang iyong paa para ikay magpurit sumamba sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil pag ginawa po natin ito, kahit kayang-kaya mong dumalo, may sasabihin ako, marami akong gawain. Ito magpapahamak sa atin. Malinaw po ang example na aklat. Tayo lahat ay inaanyayahan. Iniintay ng mahal na Panginoon na gawin natin ang kanyang kalooban. Kaya tayo lahat na tinawag, pinagpala, pinagaling, binagong buhay, inaangat unti-unti ang kabuhayan. Huwag kang magdahilan, lalo ka maging masunurin, lalo kang sumampat, magpuri, para lalo ka hindi iwat pababayaan ng mga Panginoon at magmamana ang buhay na walang hanggan. Kaya malinaw po ang mga aklat na ating nabasa, lubusin mo ang gawain ng sarili mong pagkaligtas. Dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Sabi ng mahal na Diyos, nung siya nagkatawang tao ng pinakamamahal pa sa lahat ng mga patayang babae sa Jerusalem na umiiyak, tumatangis, sinusundan ng mga Panginoon habang pasan ang cross. Umiiyak, tumatangis. Pero nilingon sila ng pinakamamahal pa mga babae sa Jerusalem, huwag niyo akong iyakan, huwag niyo akong tangisan. Tangisan ninyo at iyakan ninyo ang inyong kaligtasan at ang inyong mga anak. Ito po ang tungkol natin lahat. Huwag nawa maging huli. Dahil kitang-kita natin, pansin-pansin natin ang patuloy na gaganap sa daigdig natin sa ating bansa. Sign na malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Kaya ang dapat natin gawin, lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Huwag kang bumalik sa kasalanan. Huwag mong pabayang ikinanghina lupaypay. Huwag mong pabayang dayain ka ng demonyo na ikaw ay mag-alibay o mga tuwiran sa paglingkod sa mga Panginoon. Bagkos, lagi mong isipin, malapit akong titira sa langit. Kaya kailangan makasunod po tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Tulungan po natin ating sarili. Dahil ang nagpapaalala, iyakan natin, tangisan natin ang sarili nating kaligtasan. Pati ang ating mahal sa buhay. Kaya kung ikaw ay minsan nagpapabaya sa pagpipray sa iyong mahal sa buhay na hindi paligtas, sa iyong kakilala, kaibigan, kapitbahay, nagpapabaya ka sa iyong pananalangin, dagdagan mo ang iyong panalangin bago mahuli ang lahat. Dahil tayo ang inaasahan ng mga pamaligtas. Tayo po'y lahat magsikap. Tayo po'y kanya-kanya ng kaligtasan. Kaya nga tanda ko din ang sabi ng ating gagaling mga pastor, lahat ginagawa namin ang pagtuturo at pananalangin. Pero kung kayong tinuturuan at ipinagpipray, ay hindi nyo lulubusin ang gawain ng sarili nyong pagkaligtas. Paano ka maliligtas? Kanya-kanya po ng kaligtasan. Amen? Kaya tayo lahat, turuan natin ating sarili, iyakan natin ang ating kaligtasan, ang kaligtasan ng ating mga sa buhay. Tumangis tayo bago mahuli ang lahat.
dahil malapit na tayong kunin ang mga Panginoon. Dahil ang nais ng mga Panginoon, tayong lahat sa langit ay makakapiling niya. Kaya ginawa niya ang lahat para sa atin. Tayo po lahat ay tumayo at tayo aawit po ng isang awitin at purihin po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus at ating pasamata, napakapalad natin, tayo din na sa tunay na banal na gawain. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat pong aking mga kapatid sa mga Panginoon, dati at baguhan, pakinggan po niyo ang mensahe ng awitin. Tanungin natin ang ating sarili at ang salita ng mahal na Panginoon na ating napakinggan. Huwag maging huli ang lahat. Kayo natin itangis ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ating masabuhay. Wala po tayong magagawa kung wala ang mahal na Diyos. Kaya tayo lumapit at manalangin manikluhod sa mahal na Diyos. Hallelujah. Sa langit makakapiling natin ang Panginoon. Sa langit Oh, hallelujah. mga luha ay papalirin. Takbo ng buhay, manay kay gulo. Hallelujah. Di Ito ang dati nating buhay. alam Kay gulo, walang kapayapaan. landas may Subalit, salamat. hon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isip na Napansin niya tayo. Tinawag na tayo. Para tayo ay makasama niya sa kanyang karya. Siyang naging daan Muling salamat. sa langit makakapiling. Sa langit, Piyama. Makakapiling natin at titirahan tayo sa langit. Nakahalihan ng mahal na Panginoon. Lubusin natin ang gawain ng kari natin pagkaligtaan. Pag-ibig sa langit makakapiling. Salamat, mahal na Diyos. Napagako mo sa amin ang buhay na malaga. Sa langit ay babagugin, mga lugar ay hindi na tayo Oh, hallelujah! Sa langit, hindi ka naiiyak, hindi ka na malulungkot, wala nang karamdaman, wala nang problema. Sa langit ay buhay na magaya, na piling ng mahal na Diyos. Hallelujah! Purihin ko ang pinakamamahal na Diyos. Hallelujah! Sa langit
kapalad po ng bawat isa atin. Sa langit na kaharian ng mahal na Diyos, siya'y ating makakapiling at makakasama. Ang bawat luha natin sa ating mga mata, ang mahalapan ang at papalitan ang ating katawan na may kasiraan ng walang kasiraan. Kaya tayo'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya ating pagsikapan, huwag tayong magpabaya sa ating kaligtasan. Sa huling panahon ito, ang panawag at pag-uusap ng mahal na Diyos, iyakan natin ang ating sariling kaligtasan. Iyakan natin ang kaligtasan ng ating mahal na buhay. Huwag nawa maging huli ang lahat sa atin at sa ating mahal na buhay. Ngayon na tayo po ay tinawag pinita sa buong katotohanan. Ang salita ng malapay Lord, nagpapaalala sa atin, huwag kang maghina, huwag kang malupay-pay, huwag kang tumalikod. Sa langit, makakasama mo, makakapiling mo ang Diyos na nagpayroong ng buhay sa iyo, ang Diyos na nagpala sa iyo. Napakapalad po ng bawat sa atin. Kaya magsikap po tayo lahat. Gawin natin ang sarili nating pagkaligtas na may takot ang Panginoon. May nakakakita man sa atin na kapatid natin sa mga Panginoon o wala. Lagi kang sumunod. Lagi mong lubusin ang gawain ng sarili mong pagkaligtas. Dahil lagi tayong nakikita ng pinakamamahal ng Panginoon kung ikay sumusunod sa kanyang mga kalooban o hindi. Sa ating pong beloved visitor, mapalad po kayo. Kayo po'y nandito, dinala sa buong katotohanan. Kaya simulan ninyo ang paglingkod at pagtatrabaho sa inyong kaligtasan para maligtas ka, pati iyong mahal sa buhay. 4 po ang paraan ng kaligtasan. Una po'y paniwala o pampataya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos dapat sumampata may Diyos. Siya ang magbibigay ganti sa mahanap sa Kanya. 2 po ay makadiyos na pagsisisi, tatalikuran ang kasalanan pagsisihan. 3 po ay bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po'y pagsunod sa utos ng mga Panginoon para mapatawad ang kasalanan, para pumasok sa iyong banal na espiritu at magkaroon kang kapangyarihan laban ang kasalanan. Manalangin sa may karamdaman, gagaling sa pangalan ng Panginoon Jesus. 4, ang bautismo sa Holy Spirit, ang mahal na Panginoon ang gagawa. Ngayon po, sumunod ka po sa maikling panalangin. Itaas mo po ang iyong kamay, magpikit ka po ng iyong mata, at sumunod ka po sa maikling panalangin aking sasambitin. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa iyong banal salita naming napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagbabalik loob sa iyo at labis nagsisisi sa lahat na gawa kong pagkakasala, simula nang ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita, paglilingkuran kita, habang ako ay nabubuhay, iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Ako po na manalangin, mapagpalang Diyos ang banal. Sa pangalan mo po, pinakamamahal pa ng Jesus, ang aming pong beloved visitor na ikay tinanggap bilang Diyos, sa antang pagtas patuloy mo po, akayin, kawat, kabagat, dagdagan ang pag-ibig panampantaya at nawa ito'y tunay simula ng kanyang pagkilala at paglingkod, iligtas mo po siya. 10 ng kanyang masabuhay at pagpalain, isulat
ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan po, mahal pa Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pong mga pangailangan. Tayo po'y maniwala at mapataya. Walang mahirap, walang imposible sa mahal na Panginoon. Ano man pong ating kalagayan, nakikita po tayong lahat ng pinakamamahal na Pansus. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Pansus. Minsan ang pasahapon ito sa pangunang panalangin namin ginagalang mabang lista na yung ginamit para sa aming kaligtasan, ang propeta na nilagay mo sa banal misteryo. Igawad mo po at patawarin ang aming pagkulang pagkasala at sa lahat po ng mga pangailangan ng bawat isa, kahilingan, pagdaing ng bawat isa, iyo pong ipagkaloob o ibigay sa himalang pamaraan. Pagpalain mo ang bawat isa sa material, financial, spiritual na pagpapala. Akayin mo po kami at dagdagan ang aming pag-ibig, paniwala, pampatay, kagalakan na kayo mapaglingkuran. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay. Kawat kabagan ang aming masabuhay na sila po ay iyong tawagin na para makasama ng maglingkod sa makapatiran ng hina na lupaypay. Ibalik mo po sa mga gawain ang aming makababayan, ang aming mga kapitbahay, ang mga nakakasubaybay sa Labikas. Akayin mo po sila na dalhin sa araw ng panambahan at nawa, O Diyos, hallelujah, pagpalain mo din sila para makita nila at mapatunayan, Ikaw ay Diyos na buhay, na walang mahirap, walang imposible sa iyo. Pagpalain mo ang kabuhayan, pinakita, makapatiran, anumang negosyo, anumang business transaction, samahan mo po sila at pangunahan, nagsa ibang bansa, ang walang kabuhayan o hanap buhay, bigyan mo po, Diyos. Lahat ng mga prayer request na makapatirang kahilingan, ito man po ay makaramdaman, ito may hanap buhay o pinansyal, o material, ibigay mo po't ipagkaloob sa himalang pamaraan. Iyo pong panghawakan kami at ikaw ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iglesia ng iyong manak sa araw-araw. Hallelujah! Mag-isa natin mga Thanksgiving o Kapaskuhan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang nalapit namin na anniversary na 50 years. Ikaw ang magbibigay ng lahat ng pangailangan, ang buong sambayan na may gagama pastor, na kanyang mga anak, simula sa pangalan, ang puso, ang buong pamilya. Ikaw po ang mag-ingat at magpala sa makapangyari ang pangalan mo po, mahal pa Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo po, mahal pa Jesus. Minamahal, ating ilihans po ang ating sarili, kaya ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay, sa parte ng ating katawan may karamdaman. Kung tayo po ay nanghihina o nalupaypay, kaliwang kamay nakataas. At kung tayo naman po ay nakapagmura pa o may bisyo ang kaliwa nating kamay, ay sa ating labit ating sawayin sa pangalan mapansus ang lahat ng udyok na masamang espiritu sa ating pong buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, aming sasaway lahat ng demonyo karamdamang nagpapahirap, ang di makaramdamang sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, hallelujah, pagka-paralysis, pagka-stroke, hallelujah, kahirapan, alinlangan, kalungkutan, cast out, in Jesus' name be healed. The smoker, alcoholic, panghina, palapaypay, hallelujah, cast out, in Jesus, kalungkutan, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Minamahal sa lahat po, makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus at nawa po ang salita ng Diyos na ating po napakinggan ay ating pagsikapan i-apply sa ating buhay para tayo po ay tiyak na pagpapalait magmamana ng buhay na wala hanggang.